Maingat kong inaayos ang mga sariwang puting liryo sa gitna ng hapagkainan. Tinitiyak na ang bawat talulot ay perpekto para sa merienda ni Leonora. Ito ang aking nakasanayang ritual, ang maging taga-ayos ng gulo tagasilbi ng luho, at ang tahimik na haligi ng pamilya Cervantes sa loob ng 5 taon. Ngunit bago ko pa man mailapag ang huling bulaklak ang boses ni Leonora, ay dumagundong mula sa ikalawang palapag isang matalas na hiyaw na bumasag sa kapayapaan ng mansyon sa Forbes Park. Mercedes, palayasin mo ang nanay mong amoy lupa. Hindi sementeryo ang bahay ko para sa mga naghihingalong matanda ang bulyaw ni Leonora habang pababa ng hagdan, kasunod si Benicio at Rosa na may suot na mapanuyang ngiti. Napatigil ang aking kamay, ngunit nanatiling kalmado ang aking mukha. Mommy, alam niyo namang masama ang panahon sa labas. At kailangan ni nanay ang kanyang gamot sa puso, hindi niya kayang mapagod mahinahon kong sagot, habang tinititigan ng aking biyenan na punong-puno ng diamante ang leeg. Don't call me mommy, wala kang utang na loob. Pinatira ka na nga rito. Nagdala ka pa ng pabigat singhal ni Leonora, habang marahas na itinutulak ang mga maleta ng aking ina patungo sa pinto. Isang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa sahig, ang umalingaw-ngaw sa buong sala, na sinundan ng tunog ng pagbagsak ng mga bote ng gamot ni nanay sa labas, sa gitna ng rumagasang ulan. Lalong humigpit ang gabi nang makita ko ang aking ina, si Aling Martha, na nanginginig sa takot sa tabi ng pintuan. Si Rosa, ang aking emdawa, ay lumapit sa akin at humalukip-kip. Ate Mercedes, be reasonable naman. Mommy is just being practical. We need that guest room for my new shoe collection. Isipin mo na lang na sakripisyo mo ito para sa pamilya Cervantes na nagbigay sa iyo ng pangalan at seguridad. Tumingin ako kay Benicio, ang aking emchong na abala sa pagbibilang ng mga bundle ng pera sa kanyang pitaka. Benicio, ikaw ang gumamit ng address ng bahay na ito para sa iyong loan sa casino, hindi ba? At ngayon hinahayaan mong itapon ang biyenan mo sa ulan. Tumawa ng mapait si Benicio. Mercedes, don't be so dramatic. Utang na loob mo sa amin na asawa mo si Rafael. Kung hindi dahil sa amin, isang hamak na empleyado ka lang hanggang ngayon. Now be a good wife, pick up those bags at ihatid mo na ang nanay mo sa kahit saang motel sa kanto. Sa sandaling iyon, ang init ng aking dugo ay tila naging yelo. Tumingin ako sa labas kung saan ang mga mamahaling gamot ni nanay ay dahan-dahang tinatangay ng agos ng tubig sa putikan. Sa loob ng 5 taon, ibinigay ko ang aking pawis talino at bawat sentimo ng aking mana para maisalba ang kanilang pangalan. Akala nila ay pag-aari nila ang aking hininga dahil lamang sa apelidong suot ko. Ngunit nagkamali sila. Ang pagtitiis ay may hangganan, at ang aking hangganan ay ang bawat patak ng ulan na tumatama sa mukha ng aking ina. Dahan-dahan akong lumakad patungo sa pintuan. Walang luha, walang hikbi, walang pagmamakaawa. Pinulot ko ang basag na bote ng gamot ni nanay at tinitigan ang talim ng bubog. Doon sa gitna ng unos ay nakita ko ang aking sarili, isang babaeng matagal nang namatay sa loob ng mansyong ito, at isang babaeng ngayon pa lamang isisilang ng mas matatag kaysa sa anumang bagyo. Hinarap ko si Leonora na may isang malamig at nakakapangilabot na ngiti. Leonora, ang sabi mo ay bahay mo ito, ang boses ko ay kalmado. Tila ba nagbabasa lamang ng isang formal na kontrata. Siyempre, Cervantes ito, Forbes Park ito, bagay na hinding-hindi mo mapangangarap kung hindi ka namin pinulot ang hiyaw ni Leonora habang inaayos ang kanyang buhok. Dinukot ko ang aking cellphone mula sa bulsa ng aking terno at pinindot ang isang command sa aking banking app. Salamat sa paalala, Leonora. Sadyang nakakalimot nga ang mga taong nabubuhay sa ilusyon. Ngunit gusto ko lang malaman nyo na 3 linggo na ang nakalilipas mula nang ibenta ko ang mansyong ito sa isang real estate group. At simula kaninang 12:00 ng tanghali ang upa ninyo ay opisyal ng overdue. Nanigas ang buong sala. Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Benicio at ang pagbagsak ng panga ni Rosa ay tila musika sa aking pandinig. Anong kabaliwan ito, Mercedes, sigaw ni Leonora, ngunit ang takot ay nagsimula ng gumapang sa kanyang mga mata. Hindi ito kabaliwan, Leonora. Ito ay tinatawag na liquidation, wika ko, habang inaalalayan ng aking ina patungo sa aking sasakyan na naghihintay sa labas. Nagbabayad ka na lang ng renta sa akin nang hindi mo alam. At dahil itinapon mo ang nanay ko sa ulan, sisiguraduhin kong sa susunod na kanto ka na lang pupulutin kasama ng iyong mga alahas
Napeke naman ang karamihan. Pagpasok ko sa sasakyan, nakita ko sa rearview mirror ang imahe ni Rafael, ang aking asawa, na kararating lamang sa gate. May hawak siyang isang makapal na folder at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Ngumiti ako ng matalim. Alam kong ang folder na iyon ay ang orihinal na titulo ng lupa na sinubukan niyang ipagpalit para iligtas ang kanyang ina, ngunit hindi niya alam na ang hawak niya ay isa na lamang piraso ng basurang papel. Ang loob ng aking sasakyan ay balot ng binging katahimikan. Habang binabaybay namin ang daan, patungo sa isang pribadong apartment na matagal ko nang inihanda. Sa tabi ko ang aking ina ay dahan-dahang nakasandal mahimbing na ang tulog matapos kong maibigay ang kanyang maintenance na gamot. Ang bawat paghinga niya ay tila isang utang na kailangan kong singilin ng may interes mula sa pamilya Cervantes. Ngunit sa halip na mapagod, ang aking utak ay parang isang makina na hindi tumitigil sa pag-ikot. Isang auditor ako. At sa gabing ito, sisiguraduhin kong bawat sentimo ng kanilang kasamaan ay may katapat na resibo. Matapos masigurong ligtas si nanay, bumalik ako sa mansyon. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil may kailangan pa akong tapusin. Ang mga Cervantes ay sanay sa maruming laro, pero nakalimutan nilang ako ang nagtuturo sa mga tauhan nila kung paano magbalanse ng libro. Pumasok ako sa library nang walang anumang ingay. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ay sumalubong sa akin. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, binuksan ko ang aking laptop. Mabilis kong pinasok ang internal server ng kumpanya ni Benicio. Isang dahan-dahang pagpindot sa keyboard at lumabas ang katotohanang matagal na nilang itinatago. Audit logs for June. Unauthorized access detected, bulong ko sa aking sarili habang pinagmamasdan ang mga scanned documents sa screen. Doon ko nakita ang mga peking pirma ko. Hindi lang pala ang bahay ang balak nilang kunin. Ang mga dokumentong ito ay nagpapatunay na ginamit ni Benicio at Rosa ang aking pangalan bilang garantor sa isang maanumalyang investment sa casino. Ang bawat pirma ay isang mahusay na panggagaya, ngunit nakalimutan nilang sa bawat legal na dokumento, naglalagay ako ng isang microscopic na marka na tanging ang aking forensic auditor lamang ang makakakita. You're getting sloppy, Benicio, sabi ko, habang inililipat ang mga files sa isang encrypted drive. Biglang bumukas ang pinto ng library. Ang tunog ng pagpihit ng bakal na trangka ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Mabilis kong isinara ang laptop at dahan-dahang tumayo. Naroon si Rafael, ang aking asawa. Hawak niya ang folder na nakita ko kanina sa gate. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Mercedes, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba umalis ka na kasama ang nanay mo? Ang boses ni Rafael ay nanginginig, puno ng kaba na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagiging maawain. Umalis ako para iligtas ang nanay ko, Rafael. Bumalik ako para iligtas ang sarili ko, malamig kong sagot. Lumakad ako palapit sa kanya, bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay tila isang hatol. Anong nasa loob ng folder na yan? Is it another lie? O baka naman ang ebidensya ng pananahimik mo habang tinatapon ng nanay mo ang gamot ni nanay sa ulan? Hon, please understand. I'm doing this for us, pakiusap ni Rafael. Susubukan niya sanang hawakan ang aking balikat, pero mabilis akong umiwas. Mommy is just stressed. Benicio is in debt at kailangan natin siyang tulungan para hindi mapahiya ang pamilya Cervantes. Isang pirma mo lang sa collateral change at matatapos na ang lahat ng ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Pamilya Cervantes, Rafael. Let's audit your loyalty. My money built your lifestyle. My intelligence saved your brother from jail. At ngayon hinihiling mo sa akin na isuko ang huling protection ko para sa pamilyang itinapon ng nanay ko na parang basura. Mabilis na tumalikod si Rafael patungo sa maliit na vault sa sulok ng library. Nakita ko ang pag-ikot niya sa dial, ang tunog ng mga mekanismo sa loob ng bakal, ay nagpapatunay na mayroon siyang itinatago. Isinilid niya ang folder sa loob at mabilis itong nilock. Hindi mo naiintindihan, Mercedes. You're being too rational. Pamilya pa rin sila, sabi ni Rafael, habang humaharap sa akin ang kanyang mukha ay naging matigas. Huwag mong kalimutan na asawa kita, at sa ilalim ng batas ang sayo ay sa akin din. Maling-mali ka, Rafael.
Sa ilalim ng batas ng auditing, ang anumang asset na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya ay itinuturing na liability, sagot ko ng may matalim na tingin. Bago pa siya makasagot, biglang umaling-awngaw ang tunog ng aking cellphone sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan ng aking bank manager. Sinagot ko ito at iniloudspeaker sa harap ni Rafael. Miss Cervantes, ang boses ni Mr. Lim ay puno ng pagmamadali at seryosong tono. Kailangan ko pong i-verify ang application na natanggap namin ngayon lang. May nag-submit ng loan request for 20 milyong piso sa pangalan ninyo. Ang ginamit na collateral ay ang titulo ng inyong Forbes Park residence. Kasama po rito ang inyong pirmadong authorization form. Naramdaman ko ang paghinto ng pag-ikot ng mundo ni Rafael. Ang kanyang panga ay lumaylay at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata, isang tingin na punong-puno ng pagkasuklam at kawalan ng awa. Authorization form, Mr. Lim, tanong ko, habang dahan-dahang lumalapit sa vault na pinagtaguan ni Rafael ng folder. Pakisabi sa board i-hold ang transaksyon. At pakihanda ang inyong legal team. Magpapadala ako ng ebidensya na ang pirmang nasa harap ninyo ay gawa ng isang kriminal. Ibinaba ko ang telepono. Ang katahimikan sa library ay naging kasing lamig ng semento sa libingan. Mercedes, huwag. Bulong ni Rafael, ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hayop. The audit has just expanded, Rafael, wika ko, habang tinititigan ang vault. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang bahay ang mawawala sa inyo. Sisiguraduhin kong pati ang kalayaan ninyo ay magiging bankrupt. Nanatiling nakatayo si Rafael sa harap ng vault. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, tila ba ang bigat ng buong mansyon ay nakapatong sa kanyang likuran. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang mitsa na dahan-dahang nauubos. Tiningnan ko siya hindi bilang asawang nagmamahal, kundi bilang isang auditor na tinitimbang ang bawat butas sa kanyang depensa. Ang bango ng aming silid na dati ay amoy ng pag-ibig ay napalitan na ng lansa ng pagtataksil. Patunayan mo ang katapatan mo, Rafael. Malamig kong wika habang inaayos ang aking suot na relo. Ibigay mo sa akin ang folder na nasa loob ng vault. Ipakita mo sa akin na mas mahalaga ang katarungan para sa nanay ko kaysa sa pagtatakip sa krimen ng nanay mo. Ito ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa iyo para linisin ang pangalan mo sa audit na ito. Huminga ng malalim si Rafael, ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi ko na kailanman papahalagahan. Mercedes, give me tonight. Hayaan mo akong kausapin si Mommy. Pamilya tayo, maaayos natin ito nang hindi kailangang dumanas ng kahihiyan sa labas. I promise, bukas na bukas ibibigay ko sa iyo ang lahat. Tumalikod ako nang walang sinasabing anuman. Ang pananahimik ko ay hindi nangangahulugang naniwala ako. Ito ay ang katahimikan bago ang huling hatol. Lumabas ako ng library at nagtungo sa kabilang dulo ng mansyon sa isang silid na hindi nila alam na ginawa kong control room. Binuksan ko ang aking tablet at mabilis na tiningnan ang live feed mula sa hidden camera na ipinalagay ko sa loob mismo ng vault ng library. 3 buwan na ang nakalilipas. 2:00 ng madaling araw nang makita ko ang paggalaw sa screen. Pumasok si Rafael sa library, ang kanyang mga kilos ay mabilis at puno ng kaba. Dahan-dahan niyang binuksan ang vault. Kinuha niya ang makapal na folder, ang original na forgery documents na magpapadala kay Leonora at Benicio sa bilangguan. Ngunit sa halip na itabi ito, dinala niya ito sa gilid ng balkonahe. Napanood ko sa monitor ang bawat detalye. Kinuha ni Rafael ang kanyang lighter. Ang maliit na apoy ay nagsimulang lumamon sa unang pahina ng dokumento. Ang tunog ng dahan-dahang pag-atungal ng apoy na tumutupok sa papel ay tila musika ng kamatayan para sa aming pagsasama. Pinanood ko siyang sunugin ang bawat piraso ng ebidensya hanggang sa ang tanging natira ay mga itim na abo na tinangay ng hangin sa labas, humahalo sa amoy ng basang lupa matapos ang ulan. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi sa gitna ng dilim. Isang internal audit ang naganap sa aking puso. At ang resulta ay malinaw, total loss. Dahan-dahan akong bumalik sa aming silid tulugan. Naroon si Rafael nakahiga na sa kama at nagkukunwaring mahimbing ang tulog. Lumapit ako sa gilid ng kama at tinitigan ang kanyang mukha. Ang lalaking ito ay hindi lang duwag. Siya ay naging kasabwat sa pagnanakaw ng aking buhay. Hinawakan ko ang kanyang kanang kamay na nakapatong sa kumot. Naramdaman ko ang kanyang bahagyang pagkagulat, ngunit nanatili siyang nakapikit.
Inilapit ko ang aking mukha sa kanyang tenga at bumulong sa isang boses na kasing lamig ng semento sa libingan. Ang abo ay hindi nagsisinungaling, Rafael. Napamulat siya ng mga mata puno ng purong katatakutan. Dahan-dahan kong itinaas ang kanyang kamay sa ilalim ng liwanag ng lamp. Ang kanyang mga daliring kanina lang ay humahawak sa aking mukha. Nang may pagmamahal ay punong-puno ng madidilim na bakas ng abo mula sa sinunog niyang dokumento. Ang dumi ay kumapit sa kanyang balat, tila isang permanenteng marka ng kanyang pagtataksil. Mercedes, why? I did it to protect us. Nauutal niyang simula pilit na bumabangon. You didn't do it to protect us. Putol ko sa kanya ang aking tinig ay matatag at walang bahid ng galit dahil ang galit ay para lamang sa mga taong umaasa pa. Ginawa mo iyon dahil mas mahalaga sa iyo ang maruming dangal ng mga Cervantes kaysa sa integridad ng asawa mo. Pero nakalimutan mo ang isang mahalagang aral sa accounting, Rafael. Huwag kang magsusunog ng libro kung hindi mo alam kung may digital backup ang bawat pahina. Kinuha ko ang aking cellphone at may pinindot na button. Sa isang iglap ang bawat printer sa loob ng mansyon sa library sa opisina ni Leonora at maging sa silid ni Benicio ay nagsimulang gumana ng sabay-sabay. Ang tunog ng mga makina na mabilis na naglalabas ng papel ay umalingaw-ngaw sa binging katahimikan ng gabi. Ito ang mga kopya ng orihinal na dokumento kasama ang video ni Rafael habang sinusunog ang mga ito na kasalukuyan nang ipinapadala sa bawat stockholder ng kumpanya at sa mga autoridad. The audit is closed, Rafael. Sabi ko habang tumatalikod at naglalakad patungo sa pinto dala ang aking maleta. At bukas na bukas ang pamilya Cervantes, ang siyang magbabayad sa bawat sentimo ng luhang ibinuhos ng nanay ko. Habang papalabas ako ng mansyon, nakita ko ang pagdating ng isang itim na sasakyan sa tapat ng gate. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng puting terno ang lumabas si Consuelo. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab sa ilalim ng ilaw ng sasakyan habang nakatingin sa mansyon. Ang hanging gabi ay tila isang maniningil ng utang na humahampas sa aking mukha, malamig at walang pakundangan. Nakatayo ako sa labas ng gate ng mansyon, bit-bit ang aking maleta na naglalaman ng mga huling piraso ng aking buhay bilang isang Cervantes. Sa likuran ko, naririnig ko pa rin ang boses ni Rafael na tinatawag ang aking pangalan, ngunit ang bawat hiyaw niya ay tila isang numerong binubura ko na sa aking memorya. Isang itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa aking tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng ang tindig ay kasing tigas ng asero. Si Consuelo. Nakasuot siya ng isang mamahaling puting terno na tila kumikinang sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang mga mata na napaliligiran ng mga pinong kulubot ng panahon ay may talim na hindi ko inaasahan mula sa isang estranghero. I've been waiting for a Villa Corta to finally grow a spine. Bungad ni Consuelo. Ang kanyang boses ay malalim kalmado at may autoridad na tila sanay na sa pagpapatakbo ng mga silid hukuman. I heard what happened inside Mercedes. Ang akala ni Leonora ay naging abo na ang lahat, pero hindi niya alam na ang pinakamalaking pagkakamali niya ay ang kalabanin ang isang babaeng wala nang balak lumingon. Sino ka talaga, Consuelo, anon? Tanong ko habang dahan-dahang inilalapag ang aking maleta sa semento. Hindi ako nanginginig bagkus ay lalong tumigas ang aking paninindigan. Anong kailangan mo sa audit na ito? Ngumiti siya ng tipid, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. I'm a retired notary public, yes. But I'm also someone who knows where Leonora Cervantes buried the bodies of her victims literally and financially. I've reviewed your files, Mercedes. This is not just corporate fraud. This is a family execution. And you are the executioner I've been looking for. Sumama ako kay Consuelo sa kanyang opisina, isang silid na puno ng mga antigong libro at amoy ng lumang tinta. Habang inaayos niya ang 2 tasa ng kape, napansin ko ang isang lumang litrato sa ibabaw ng kanyang mesa. Isang itim at puting larawan ng 2 batang babae na nakatayo sa harap ng isang ancestral house. Ang isang bata ay malinaw na si Leonora, ang parehong mapagmataas na tingin at sakim na mga labi. Ngunit ang batang nasa tabi niya ay may mga matang kamukha ng kay Consuelo. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay habang dinadampot ko ang larawan. Kapatid mo siya. Bulong ko, ang bawat salita ay tila isang mabigat na pahina na bumabagsak sa aking isipan. Napatigil si Consuelo sa pagbuhos ng kape.
Dahan-dahan siyang lumingon sa akin, ang kanyang mukha ay naging isang malamig na maskara. Half-sister to be exact. At ang mansyong kinalalagyan niyo ngayon, iyan ang inheritance na ninakaw niya sa akin 30 taon na ang nakalilipas gamit ang mga peking papeles. At ang kanyang pagiging paborito ni Papa. She's a master of forgery, Mercedes. At ang ginawa niya sa iyo ay ang mismong ginawa niya sa akin noon. Isang dahan-dahang paghinga ang pinakawalan ko. Ang pamilyang pinasukan ko ay hindi lang palapugad ng mga linta. Ito ay isang kaharian ng mga magnanakaw na nagkakainan sa dilim. Gusto mo silang mawalan ng lahat, hindi ba? Tanong ko, ang aking tinig ay kasing lamig ng semento sa labas. Gusto mong makitang gumagapang si Leonora sa putik kung saan niya itinapon ang nanay ko. Lumapit si Consuelo at inilapag ang isang makapal na dokumento sa harap ko. Ito ay isang special power of attorney at isang legal mandate para i-seize ang lahat ng bank accounts ng Cervantes Holdings na may kaugnayan sa forgery. Ibigay mo sa akin ang pirma mo, Mercedes. Bulong ni Consuelo, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot na matagal nang ikinulong. Ibigay mo sa akin ang autoridad na i-audit ang kanilang kasaysayan at sisiguraduhin kong bukas na bukas ang bawat diamanting suot ni Leonora ay magiging barya na lang sa harap ng batas. I can make them disappear from high society forever. Tinitigan ko ang dokumento. Pagkatapos ay tiningnan ko si Consuelo. Ang aking internal audit ay nagpapadala ng babala. Consuelo is using me. Hindi siya tumutulong dahil sa kabutihan. Tumutulong siya dahil gusto niyang bawiin ang koronang ninakaw sa kanya. Ngunit sa puntong ito, ang kaaway ng aking kaaway ay aking sandata. Kinuha ko ang panulat, ngunit bago ko ito ilapat sa papel, isang malakas na tunog. Nang mabilis na pagpreno ng sasakyan, ang narinig mula sa labas ng opisina. Sinundan ito ng marahas na pagkalampag sa pinto. Mercedes, lumabas ka riyan. Alam kong nasaan ka. Ang boses ni Leonora ay naging matinis at desperado, malayo sa marangal na tinig na ginagamit niya sa Forbes Park. Tumingin ako sa monitor ng CCTV sa gilid ng mesa. Naroon si Leonora kasama si Benicio at Rosa. Ngunit ang nagpapatigil sa takbo ng aking mundo ay ang hawak nilang cellphone. Ipinapakita nila sa camera ang isang live feed mula sa apartment kung nasaan ang aking nanay. Naroon si Rosa, may hawak na hiringgilya malapit sa swero ng aking ina. Sign that paper, Mercedes, at sisiguraduhin kong hindi na magigising ang nanay mo bukas. Sigaw ni Leonora sa labas ng pinto. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Ang ruwiro ay lalong tumaas. Ang laban para sa yaman ay naging laban na para sa huling hininga ng taong pinakamahalaga sa akin. Ang liwanag mula sa cellphone ni Leonora ay tila isang mitsa ng dinamitang dahan-dahang tumutupok sa aking katinuan. Sa screen nakikita ko ang nanlilisik na mga mata ni Rosa habang dahan-dahang inilalapit ang dulo ng karayom sa suwero ng aking ina. Ang aking nanay na hindi man lang maigalaw ang kanyang mga kamay ay tila isang tupang ihahain sa altar ng kasakiman ng mga Cervantes. Naramdaman ko ang paghinto ng daloy ng hangin sa aking baga, ngunit sa halip na sumigaw, lalong naging matalas ang aking pandinig. Buksan mo ang pinto! Mercedes, isang tawag ko lang kay Rosa. At sisiguraduhin kong maglalaho ang huling hininga ng nanay mo. Ang hiyaw ni Leonora ay mas lalong naging matinis, puno ng isang nakakakilabot na tagumpay. Wala kang utang na loob. Sinisira mo ang pamilyang nagbigay sa iyo ng lahat. Halimaw ka, isang anak na handang pumatay sa sariling ina para lang sa pera. Tumingin ako kay Consuelo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang pluma, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa akin. Tila ba tinitimbang niya kung bibigay ako sa ilalim ng pressure. Isang dahan-dahang paghinga ang pinakawalan ko. Sa loob ng 4 na segundo, isinagawa ko ang isang internal audit sa aking emotion. Ang takot ay isang liability. Ang galit ay isang frozen asset. Ang kailangan ko ngayon ay ang malamig na katotohanan. Lumapit ako sa intercom ng opisina ni Consuelo. Leonora, ang sabi mo ay halimaw ako. Ang boses ko ay kalmado, tila ba nag-uulat lamang ako ng isang simpleng profit and loss statement. Sige, kung gusto mo ng palabas, ibibigay ko sa iyo ang isang granding production. Pinindot ko ang isang link sa aking sariling cellphone. Sa isang iglap, ang live feed na ipinagmamalaki ni Leonora ay napalitan ng ibang imahe. Sa screen ng monitor ni Consuelo, nakita ko ang pagpasok ng 2 lalaking naka-uniforme ng security firm sa apartment ni nanay. Mabilis nilang hinawakan ang mga braso ni Rosa bago pa man nito mabaon ang karayom.
Hindi mo lang pala master ang forgery, Leonora. Master ka rin sa pagiging pabaya. Bulong ko habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng opisina upang harapin siya ng mata sa mata. Nakalimutan mo yata. Ang apartment na yon, ako ang may-ari ng buong building. Ang bawat sulok ng silid na iyon ay may silent alarm na direkta sa aking security team. Nanigas si Leonora sa tapat ng pinto. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel at ang cellphone na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng plastik sa semento ay tila isang pinal na hatol sa kanyang plano. Sa likuran niya si Benicio ay susubukan sanang tumakas, ngunit hinarangan siya ng mga bodyguard ni Consuelo na kanina pa nakaabang sa pasilyo. Hindi mo magagawa ito sa akin. I am the matriarch of Cervantes. Bulyaw ni Leonora pilit na ibinabalik ang kanyang huwad na awtoridad. Benicio, tawagan mo ang media. Sabihin mo sa kanila na kinidnap tayo ng babaeng ito. Sabihin mo na pinapatay niya ang nanay niya at ibinibintang sa atin. Huli na ang lahat, Leonora, singit nuno. Singit ni Consuelo habang lumalabas ng silid bitbit ang mga dokumentong kakatapos ko lang pirirmahan. Habang abala kayo sa pananakot ang digital team ni Mercedes, ay nag-upload na ng buong video ng pagtatapon mo sa mga gamot ng kanyang ina sa ulan. At ang mas masakit, ang video ni Rosa na sinusubukang lasunin ng isang matanda ay kasalukuyan nang nagiging viral sa social media. Biglang tumunog ang bawat cellphone ni na Benicio at Leonora. Ang sunod-sunod na notification ay tila mga bala ng baril na tumatama sa kanilang reputasyon. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ni Leonora. Ang kanyang pa-victim na maskara ay tuluyan ng nawasak, pinalitan ng isang desperadong mukha ng isang kriminal na nahuli sa akto. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking sariling relo. Isang emergency call mula sa nurse ni nanay. Nang sagutin ko ito, ang boses ng nurse ay puno ng takot. Miss Mercedes, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital ngayon din. Ang inyong nanay, bigla pong tumigil ang kanyang paghinga. Ang mga gamot na itinapon sa ulan, mukhang may nakuha siyang matinding impeksyon sa mga basag na bote na pilit niyang pinulot kanina para sa inyo. Naramdaman ko ang matinding kurot sa aking puso. Ang aking nanay ay naghihingalo dahil sa kalupitan ng mga taong nasa harap ko. Tumingin ako kay Leonora at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang Mercedes na hindi lang basta malamig, nakita niya ang isang Mercedes na handang pumatay gamit ang batas at katotohanan. Kung may mangyari sa nanay ko, Leonora, bulong ko sa kanyang tenga, habang ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis ay nagsisimulang punuin ang kalsada. Sisiguraduhin kong ang huling bagay na makikita mo bago ka mamatay ay ang pagguho ng bawat pader ng Cervantes na itinayo mo sa kasinungalingan. Tumalikod ako at tumakbo patungo sa aking sasakyan. Hindi ako umiyak. Ang bawat patak ng aking luha ay magiging isang dokumento ng kanilang pagkawasak. Ang audit ay hindi pa tapos. At sa pagkakataong ito, hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila, kukunin ko ang bawat segundo ng kanilang kalayaan. Ang bawat pagpindot ko sa gasolinador ay tila pagtatala ng bawat sentimong kinuha sa akin ng mga Cervantes. Ang bilis ng takbo ng sasakyan ay sumasabay sa mabilis na pag-audit ng aking utak. Hindi ako pwedeng mabulag ng luha. Ang luhang ibubuhos ko ngayon ay magsisilbi lamang na dagdag na liability sa aking misyon. Pagdating ko sa puting pasilyo ng ospital, ang tanging naririnig ko ay ang mabigat na tunog ng aking sariling mga takong sa makinis na tiles. Isang martsa ng katarungan na walang balak huminto. Naabutan ko si Rafael sa labas ng intensive care unit. Nakaupo siya sa bench na kayuko at tila pasan ang buong mundo. Nang makita niya ako, mabilis siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay maputla at puno ng pagsisisi, isang emosyon na wala ng espasyo sa aking balance sheet. Mercedes, kumusta si Mommy Martha? I just heard what happened. Ang boses ni Rafael ay nanginginig. Susubukan niya sanang hawakan ang aking kamay, ngunit mabilis ko itong iniwas. Ang haplos niya ay tila isang lason na hindi ko nahahayaang dumampi sa aking balat. Stop acting like you care, Rafael. Ang nanay ko ay nasa loob dahil sa kalupitan ng nanay mo, malamig kong wika habang nakatitig ng diretso sa ICU window. In-audit ko ang pagsasama natin at nalaman kong wala ka ng kahit anong halaga sa buhay ko. You are a bad investment that I need to write off. Please don't say that. I'll talk to Mommy.
I'll make things right. Pakiusap niya ngunit tinalikuran ko na siya. Wala nang halaga ang mga salita kung ang mga gawa ay puno ng pagtataksil. Habang naghihintay ng balita mula sa mga doktor, kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aking head of finance sa kumpanya. Hindi hustisya ang kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko ay ang kabuuang paglikida sa pamilya Cervantes. Check the debt portfolio of Benicio Cervantes ang utos ko sa aking tauhan. Find out sino ang mga pinagkakautangan niya sa casino at sa underground loans. Buy all his debt papers. Every single one of them. Kahit magbayad tayo ng premium gawin mo. Gusto kong bukas ng umaga ako na ang tanging pinagkakautangan ng kapatid ni Rafael. Sa loob ng 2 oras nakatanggap ako ng kumpirmasyon. Sa pamamagitan ng aking shell company na Silver Shield, nakuha ko ang kabuang 50 milyong pisong utang ni Benicio. Hindi na siya hahabulin ng mga goons ng kasino. Ako na ang hahabol sa kanya gamit ang batas ng paniningil. Eksaktong 10:00 ng gabi nang lumabas ang doktor. Sinabi niyang stable na si nanay ngunit kailangan ng mahabang panahon para makarecover. Isang dahan-dahang paghinga ang pinakawalan ko. Ang buhay ni nanay ang aking puhunan at sisiguraduhin kong ang bawat segundo ng paghihirap niya ay babayaran ng mga Cervantes ng may matinding interes. Bumalik ako sa mansion sa Forbes Park, hindi bilang manugang, kundi bilang isang liquidator. Naroon si Leonora Benicio at Rosa sa sala abala sa pagtatalo kung paano nila itatago ang viral video. Pagpasok ko napatigil ang lahat. Mercedes, how dare you show your face here after what you did to our name? Hiyaw ni Leonora, hawak ang kanyang perlas na tila ba ito ang kanyang huling proteksyon. Hindi ako sumigaw. Dahan-dahan kong inilapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng kanilang glass table. Ang tunog ng pagtama ng papel sa salamin ay umalingaw-ngaw sa binging katahimikan ng sala. Benicio, tignan mo ang mga dokumentong iyan. Sabi ko, ang aking tinig ay kasing talas ng labaha. Lahat ng utang mo sa labas ay binili ko na. As of 8 o'clock tonight, I am your official creditor. Ang bawat alahas na suot ninyo, ang bawat kotseng ginagamit nyo, at maging ang hininga nyo sa bahay na ito ay nasa ilalim na ng aking control. Nanigas si Benicio habang binubuklat ang mga papeles. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel na hawak niya. Hindi ito maaari. Paano ka nagkaroon ng ganitong kalaking pera? Nakalimutan niyo yata. Ngumiti ako ng tipid, isang ngiting puno ng panganib. I built an empire habang abala kayo sa paglustay nito. At dahil overdue na ang mga payments mo, Benicio, sisimulan ko na ang foreclosure sa bawat asset na nakapangalan sa iyo. Mabilis na tumayo si Leonora. Susubukan niyang sampalin ako, ngunit hinawakan ko ang kanyang pulso ng napakahigpit. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga buto. Huwag ngayon, Leonora. Dahil ang pirma mo bilang guarantor sa mga loans ni Benicio ay narito rin, bulong ko sa kanyang tenga. In-audit ko ang inyong kasakiman at nahanap ko ang inyong katapusan. Isang dahan-dahang tunog ng pagpunit ng papel ang narinig mula sa likuran. Si Rafael hawak ang isa pang dokumento na hindi ko pamilyar. Nakatingin siya sa akin ng may halo ng takot at isang madilim na desisyon. Mercedes, bago mo ituloy ang paniningil mo, wika ni Rafael habang iniaabot ang isang itim na envelope. May isang lihim si Mommy Martha na hindi niya kailanman sinabi sa iyo. Isang lihim na magpapabago sa paningin mo sa bawat sentimong hawak mo ngayon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ano ang itinatago ni nanay na kayang gamitin ni Rafael laban sa akin? Tinitigan ko ang itim na envelope na iniaabot ni Rafael. Naramdaman ko ang panunubok ng kanyang mga mata, naghihintay ng anumang bakas ng takot o pag-aalinlangan sa aking mukha. Ngunit isang dahan-dahang pag-iling lamang ang ibinigay ko. Hindi ko kinuha ang sobre. Sa mundo ng auditing, ang anumang ebidensyang ibinibigay ng kalaban sa gitna ng komprontasyon ay madalas na isang diversionary tactic upang iligaw ka sa mas malaking butas sa libro. I don't audit secrets, Rafael. I audit evidence, malamig kong wika habang inaayos ang kwelyo ng aking terno. Anumang kwento ang pilit ninyong ibinebenta sa akin tungkol kay nanay, itago niyo na lang muna. Dahil ngayong gabi, may mas mahalaga tayong kailangang pag-usapan. Tumalikod ako at naglakad patungo sa dulo ng mahabang hapagkainan ng mga Cervantes. Ang mesa na ito na gawa sa antigong Nara at nababalot ng mamahaling sutla ay naging saksi sa libu-libong panlalait na tinanggap ko. Ngunit sa pagkakataong ito, ako ang nasa kabisera. Maghanda kayo.
Maghahapunan tayo, utos ko sa isang boses na hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Mercedes, ano bang drama ito? Gutom na ako. At pagod sa mga pananakot mo, singhal ni Rosa, habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong buhok. Maupo kayo, muling utos ko. Ang tunog ng paghila ko sa upuan ay gumawa ng isang matalim na aling-awngaw sa tahimik na silid. Isa-isa silang sumunod, tila mga asong napaamo ng takot sa kanilang mga utang. Si Leonora ay nakaupo sa aking kanan, mahigpit ang hawak sa kanyang rosaryo, habang si Benicio ay nanginginig ang mga kamay sa ilalim ng mesa. Inihain ko ang pagkain, ngunit hindi ito ang karaniwang marangyang putahe na inaasahan nila. Inilapag ko sa harap nila ang simpleng sinangag tuyo at basag-basag na pandesal, ang mga pagkain kinakain ng mga pamilyang na biktima ni Benicio sa kanyang mga ilegal na pautang. Ang amoy ng tuyo ay pumuno sa maringal na sala, isang lansa na sumisimbolo sa dumi ng kanilang yaman. Anong ibig sabihin nito? Nandidiring tanong ni Leonora habang nakatingin sa kanyang plato. Ito ba ang ipakakain mo sa amin? Ito ang kinakain ng mga taong ninakawan ninyo, Leonora, sagot ko, habang dahan-dahang hinihiwa ang aking sariling pagkain. Ang tunog ng aking kutsara at tinidor na tumatama sa porselana ay tila isang metronome ng paparating na hatol. Sa loob ng 5 taon, pinanood ninyo akong magtrabaho hanggang madaling araw habang winawaldas ninyo ang mana ko. Ngayon, huling gabi na ninyo sa mansyong ito, kaya gusto kong malasahan ninyo ang realidad na ibinigay ninyo sa iba. Huling gabi na uutal na tanong ni Benicio. Mercedes, binili mo ang utang ko, hindi ba? Let's negotiate, I'll pay you back. Hindi mo ako mababayaran, Benicio. Dahil as of 5 minutes ago, in-audit ko na ang lahat ng accounts ng Cervantes Holdings na nakapangalan sa iyo, malamig kong tugon. Inilabas ko ang isang puting papel mula sa aking bulsa. Inilapag ko ito sa ibabaw ng main course ni Leonora. Isang notice of eviction. You have until 8 o'clock tomorrow morning to pack your things. Lahat ng gamit na binili gamit ang pera ko, ang mga diamante mo, Leonora, ang mga sasakyan mo, Benicio, at ang bawat designer bag mo, Rosa, ay mananatili rito bilang collateral, wika ko. Ang bawat salita ay kasing talas ng labaha. Wala kang karapatan. Bahay ko ito, hiyaw ni Leonora. Tumayo siya at susubukan sanang itapon ang plato ng tuyo sa akin. Ngunit bago pa niya magawa iyon, mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang matandang balat. The house was sold 3 weeks ago, remember, at ang bumili ay ang kumpanyang pag-aari ko na ngayon. You are no longer the matriarch here, Leonora. You are just a delinquent tenant. Marahas kong binitawan ang kanyang kamay. Napaupo siya sa silya, tila isang rebultong biglang nawalan ng kulay. Si Rosa ay nagsimulang umiyak, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na maghirap. Si Rafael naman ay nananatiling tahimik, hawak pa rin ang itim na sobre. Rafael, tawag ko sa aking asawa. Gusto mo bang malaman ang laman ng audit ko tungkol sa sobreng iyan? Tumingin siya sa akin, ang mga mata ay puno ng pait. Alam ko na ang laman niyan bago mo pa ipakita. Bulong ko na nagpatahimik sa buong hapag. Alam kong ang perang ginamit ni nanay para sa hospital bills ni tatay noon ay galing sa isang account na sadyang itinanim ni Leonora upang magkaroon siya ng alas laban sa pamilya ko. In-audit ko ang source ng perang iyon, it came from a forged insurance claim. Leonora set my mother up 20 years ago. Napatigil si Leonora sa paghinga. Ang lihim na akala niya ay proteksyon niya ay naging isa na namang butas na nahanap ko. You're a monster, Mercedes, bulong ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang naghihingalong hayop. No, Rafael. I'm just the auditor who finally closed the book, sagot ko, habang dahan-dahang tumatayo at iniiwan ang hapagkainan. Paglabas ko ng silid kainan, narinig ko ang tunog ng pagring ng telepono sa sala. Sinagot ito ni Consuelo. Nang makita ko ang kanyang mukha mula sa malayo, alam kong may panibagong twist ang aking audit. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding kaba. Mercedes, may problema. Ang kumpanyang binilhan mo ng mansyong ito, ang board of directors nila, ay kasalukuyan nang nag-u-upload ng isang panibagong dokumento. Isang transfer of ownership sa pangalan ni Consuelo Cervantes. Naramdaman ko ang paghinto ng pintig ng aking puso. Lumingon ako kay Consuelo, ang babaeng akala ko ay kakampi ko. Isang matalim na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi, isang ngiting hindi ko kailanman nakita sa loob ng maraming buwan. Ang traidor ay hindi laging nasa harap mo.
Minsan siya ang humahawak ng iyong panulat habang abala ka sa pagbibilang ng dumi ng iba. Nanatiling kasing tigas ng marmol ang aking pagkakatayo habang nakatitig sa matalim ng ngiti ni Consuelo. Sa loob ng aking isipan, mabilis na nag-recompute ang bawat senaryo. Bilang isang auditor, sanay ako sa mga unrecorded liabilities at si Consuelo ang pinakamalaking butas sa libro na sadyang hinayaan kong manatiling bukas. Ang bango ng kanyang mamahaling terno ay tila naging amoy ng nabubulok na papel sa aking pangamoy. Mercedes, huwag kang tumingin sa akin na tila ba biktima ka. Ang boses ni Consuelo ay malamig, wala na ang bakas ng pagiging mapagmalasakit na tiya. You were just a tool. Isang kasangkapan upang makuha ko ang nararapat sa akin. Ang bahay na ito ay pag-aari ng tatay ko at hindi ko hahayaang mapunta ito sa isang Villacorta na pumasok lang sa pamilya Cervantes sa pamamagitan ng kama. Gusto mong bawiin ang mana mo sa pamamagitan ng pagnanakaw sa akin? Tanong ko. Ang aking tinig ay hindi nanginginig, bagkus ay kasing patag ng isang huling ulat pananalapi. It's not stealing if it was originally mine. Pang-uyam niya habang iwinawagayway ang dokumentong hawak niya. The transfer is complete. I used your digital signature from the escrow files you shared with me. Bukas na bukas pati ang kumpanya mong Silver Shield ay magiging subsidiary na ng aking bagong korporasyon. Your bankrupt Mercedes, sa pera sa bahay at sa tiwala. Isang dahan-dahang tawa ang kumawala sa aking mga labi. Isang tawang puno ng panganib na nagpatigil sa kislap ng tagumpay sa mga mata ni Consuelo. Humakbang ako palapit sa kanya, hindi alintana ang panlalaki ng mga mata ni Leonora at Benicio na nanonood mula sa gilid. Consuelo, you are a master of legal loopholes, pero nakalimutan mong ang isang auditor ay hindi lang nagbabasa ng kontrata. Gumagawa kami ng mga traps para sa mga ghost employees na katulad mo. Malamig kong wika. Inilabas ko ang aking tablet at may pinindot na command. Biglang namula ang screen ng laptop ni Consuelo na nasa ibabaw ng mesa. Isang babala ang lumitaw, data integrity breach. Verification failed. Anong ginawa mo? Nauutal na tanong ni Consuelo habang mabilis na pinipindot ang mga keys ng kanyang computer. Ang dokumentong pinirmahan ko kanina sa opisina mo. Hindi iyon ang transfer of ownership. Paliwanag ko habang dahan-dahang kinukuha ang gintong panulat na ginamit ko kanina. I used a haptic touch pen. Ang bawat kurba ng pirma ko ay sadyang binago ng algorithm nito upang maging isang confession of theft at unauthorized access report. Sa madaling salita, ang binitawan mong pirma ay hindi naglipat ng bahay sa iyo, ito ay nag-upload ng iyong aminin sa server ng NBI. Nabitawan ni Consuelo ang kanyang mga papeles. Ang tunog ng pagbagsak ng mga dokumento sa sahig ay tila tunog ng isang saradong rehas. At ang panulat na ito, itinaas ko ang gintong pen. Meron itong built-in high-fidelity microphone. Ang bawat salitang binitawan mo tungkol sa paggamit sa akin at sa pagnanakaw mo sa Cervantes Estate ay kasalukuyan ng naka-record at naka-transmit sa aking legal team. You just audited your own downfall, Consuelo. Nanigas ang buong sala. Si Leonora na kanina ay natutuwa sa pagbagsak ko, ay ngayon ay tila nakakita ng multo. Ang dalawang magkapatid na Cervantes ay nagkakainan na sa harap ng aking mga mata, habang ako ay nananatiling nakatayo bilang nag-iisang auditor ng kanilang pagkawasak. Mercedes, please, hindi natin kailangang umabot sa ganito. Sigaw ni Consuelo, ang kanyang mukha ay naging larawan ng purong desperasyon. Huli na ang lahat, sagot ko habang dahan-dahang iniligpit ang aking mga gamit. Leonora, Benicio, Rosa at Consuelo. Magayos na kayo ng inyong mga sarili dahil bukas sa idadaos ninyong victory gala para sa pamilya Cervantes. Sisiguraduhin kong ang lahat ng bisita ninyo sa Forbes Park ay magiging saksi sa inyong huling audit. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pinto. Ang tunog ng aking sapatos sa marmol ay tila isang pinal na hatol. Ngunit bago ako tuluyang lumabas, huminto ako sa tapat ni Rafael. Nakatingin siya sa akin, puno ng pagsusumamo ang kanyang mga mata. Wala ka na bang ititira para sa amin, Mercedes? Bulong ni Rafael. Tinitigan ko siya ng matagal hanggang sa maramdaman niya ang lamig ng aking kawalan ng pakialam. In-audit ko ang puso mo, Rafael, at nalaman kong wala ka ng fair market value. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo papatayin. I'll just make you irrelevant. Paglabas ko ng mansyon, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang mensahe mula sa ospital. Ang aking nanay ay gising na at naghahanap sa akin. Isang dahan-dahang paghinga ang pinakawalan ko.
Ang laro ay malapit ng matapos at ang huling resibo ay nakahanda na para sa bukas na gabi. Ang Grand Ballroom ng mansyon sa Forbes Park ay muling nababalot ng kislap ng mga kristal na chandelier at amoy ng mga imported na bulaklak. Sa gabing ito, ang elitang lipunan ay nagtipon-tipon para sa Victory Gala ng Pamilya Cervantes. Naririnig ko ang mahinang tugtog ng classical na musika na humahalo sa tunog ng pagkakalansing ng mga baso ng champagne. Sa gitna ng bulwagan, nakatayo si Leonora suot ang kanyang pinakamahal na diamante at ang kanyang huwad ng ngiti. Tila ba siya ang reyna ng buong mundo? Hindi ko na kailangang magtago. Pumasok ako sa gitna ng selebrasyon ng hindi nag-aalinlangan. Suot ko ang isang itim na gown na kasing dilim ng katotohanang dala ko. Ang bawat hakbang ng aking takong sa marmol na sahig ay tila isang mabilis na pagbilang ng mga huling sandali ng kanilang marangyang ilusyon. Mercedes, how dare you show your face here? Ang boses ni Leonora ay tumaas sapat na para marinig ng mga malalapit na bisita. Humalukip-kip siya, ang kanyang taglish ay punong-puno ng paghamak. This is a private event for the true owners of Forbes Park. Guards, ilabas ang babaeng ito. Ngumiti ako ng tipid, isang malamig na ngiting nagpatahimik sa paligid. Huwag kang magmadali, Leonora. Bilang isang mabuting manugang, nandito ako para ibigay ang huling regalo ko sa Pamilya Cervantes. Mabilis kong itinaas ang aking cellphone at pinindot ang broadcast command. Sa isang iglap, ang dambuhalang LED screen sa likuran ni Leonora na dapat sana ay magpapakita ng kanilang family history ay biglang nagbago. Ang bawat bisita ay napasinghap. Ang unang bumungad sa screen ay ang malinaw na video ni Leonora habang marahas na itinutapon ang mga gamot ng aking ina sa gitna ng ulan. Sinundan ito ng footage ni Rosa sa loob ng apartment, hawak ang karayong malapit sa swero ng isang matandang naghihingalo. Ang tunog ng kanilang mga bulyaw at pagtatawanan ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, mas malakas pa sa anumang musika. Isang paninira ito, sabotage. Hiyaw ni Benicio habang pilit na kinakapa ang control panel sa pader. Ngunit ang bawat pindot niya ay lalong nagpapalit ng imahe, lumitaw ang mga orihinal na dokumento ng forgery, ang mga peking pirma, at ang audio recording ni Consuelo habang inaamin ang kanyang plano na nakawin ang aking kumpanya. Naramdaman ko ang matinding katahimikan ng madla na sinundan ng marahas na bulungan ng pagkadiri at pagkagulat. Ang pamilyang itinuring na hiyas ng lipunan ay kasalukuyan ng hinuhubaran ng kanilang dangal sa harap ng lahat. Napansin kong dahan-dahang napahawak si Leonora sa kanyang leeg. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding hiya. Mabilis siyang nawalan ng balanse at tila hihimatayin sa gitna ng entablado. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Kinuha ko ang isang baso ng malamig na tubig mula sa isang dumadaang waiter at iniabot ito sa kanya. Ang aking kamay ay hindi nanginig. Ang aking mukha ay nanatiling kasing linis ng isang audit report. Uminom ka, Leonora. Bulong ko sa kanyang tenga habang inaalalayan siyang huwag tuluyang matumba. Gusto kong gising na gising ka kapag naramdaman mo ang bawat pader ng bahay na ito naguguho sa ibabaw mo. Hindi ka pwedeng mawalan ng malay habang isinisilbi ko ang huling resibo. Nabitawan ni Leonora ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat. Mula sa malaking pintuan ng ballroom, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking naka-uniforme ng National Bureau of Investigation. Sa unahan nila ay ang aking abogado at ang tunay na representative ng kumpanyang bumili ng mansyong ito. Leonora Cervantes, Benicio Cervantes, Rosa Cervantes, at Consuelo Cervantes. Ang malalim at awtoritadong boses ng pinuno ng mga operatiba ay pumuno sa bulwagan. You are all under arrest for grand fraud, falsification of public documents, at elder abuse. Nariyan na ang aming warrant. Narinig ko ang matinis na tili ni Rosa habang kinakaladkad siya ng mga pulis. Si Benicio ay sinubukang tumakbo patungo sa likod na pinto, ngunit mabilis siyang napadapa at napusasan sa harap ng kanyang mga kaibigan sa kasino. Tumingin ako kay Rafael na nakatayo sa gilid, tahimik at tila isang estatwa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkawasak, ngunit wala akong naramdamang kahit anong kurot sa aking puso. Ang audit ay tapos na at ang Pamilya Cervantes ay opisyal ng bankrupt, hindi lamang sa pera kundi sa kanilang buong pagkatao. The house is officially cleared, pa. Sabi ko habang tinititigan ang mga operatiba na isinasara ang bawat lagusan ng mansyon. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit sa akin si Consuelo
habang nakaposas. May ibinulong siya sa akin na nagpabago sa timpla ng aking tagumpay. Akala mo ba nanalo ka na Mercedes? Look at your phone. Ang nanay mo, wala na siya sa ospital. Kinuha siya ng taong mas matindi pa sa amin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking buong pagkatao. Ang huling mitya ng digmaan ay kararating pa lamang. Ang bulong ni Consuelo ay tila isang lason na dahan-dahang humahalo sa aking dugo, ngunit sa halip na manginig ang aking mga kamay, lalong naging matigas ang aking pagkakahawak sa aking cellphone. Ang bawat salita niya ay isang kalkuladong banta, isang huling subok na butasin ang aking balute. Tinitigan ko ang kanyang mga matang puno ng pait at pagkatalo, habang ang mga operatiba ng NBI ay hinihintay ang aking magiging reaction. You're a master of drama, Consuelo, but in audit, we don't care about the plot twists, we only care about the verification. Malamig kong wika. Dahan-dahan kong itinaas ang screen ng aking cellphone sa harap ng kanyang mukha. Hindi larawan ng isang walang malay na matanda ang lumitaw. Sa halip, isang live feed mula sa isang pribadong medical suite sa loob ng Clark Air Base ang bumungad sa kanya. Naroon ang aking ina na papaligiran ng pinakamagagaling na doktor at mahigpit na binabantayan ng aking sariling security team. Akala mo ba ay hahayaan kong maging mahina ang aking depensa sa gabing ito? Bulong ko sa kanya sapat na lakas upang marinig din ni Leonora na kasalukuyang nakaposas sa likuran. 10 minuto bago ang inyong victory gala, initransfer ko na ang nanay ko sa isang facility na hindi kayang abutin ng inyong mga koneksyon. Ang taong sinasabi mong kumuha sa kanya, iyon ay ang aking chief of security. You were chasing a ghost, Consuelo. Nakita ko ang tuluyang pagbagsak ng balikat ni Consuelo. Ang kanyang huling alas ay naging isang malaking pagkakamali. Kasabay nito ang tunog ng mabilis na pagtipa sa laptop ay narinig mula sa gilid ng entablado. Ang aking legal team ay kasalukuyan nang kinukuha ang kabuuan ng digital assets ng Cervantes Holdings. Mercedes, please spare us, pamilya tayo. Ang hiyaw ni Leonora ay umalingaw-ngaw sa tahimik na ballroom. Ang kanyang mamahaling terno ay lukot-lukot na at ang kanyang mukha ay puno ng luhang hindi ko na kailanman pagkakatiwalaan. I'll give you everything back. Just drop the charges. Tumingin ako sa kanya nang walang kahit anong emosyon. Maling-mali ka, Leonora. Hindi mo ibinibigay ang lahat sa akin. Binabawi ko lang ang bawat sentimong ninakaw nyo. At ang pamilya na sinasabi mo, it's a liability that I've already written off. Naglakad ako patungo sa dulo ng ballroom kung nasaan ang dambuhalang pintong Nara. Ngunit bago ako makalabas, humarang si Rafael. Ang kanyang mukha ay larawan ng purong pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, tila ba ang 5 taon ng aming pagsasama ay sapat na pambayad sa krimen ng kanyang pamilya. Mercedes, is this really how it ends? Tanong ni Rafael, ang kanyang Taglish ay nanginginig sa pait. After everything, I agreed to help you gather evidence, but you set them up for a total destruction. Mommy is old, she won't survive jail. She survived years of abusing people, Rafael. I'm sure she'll find a way to survive the consequences, sagot ko. At ikaw, ang pananahimik mo habang sinusunog mo ang mga ebidensya noon ay sapat ng dahilan upang ituring kitang kasabwat. Ngunit bibigyan kita ng isang huling pagkakataon upang maging isang lalaki. Inabot ko sa kanya ang isang folder. Pumili ka, Rafael. Be a witness against your mother and brother to save yourself and whatever is left of your integrity, or sumama ka sa kanila sa loob ng rehas. This is the only merger and acquisition deal left on the table for you. Naramdaman ko ang binging katahimikan sa paligid habang hinihintay ng lahat ang sagot ni Rafael. Tumingin si Rafael kay Leonora na kasalukuyang sumisigaw ng kanyang pangalan at pagkatapos ay tumingin sa akin. Nakita ko ang dahan-dahang pagtaas ng kanyang kamay upang kunin ang panulat. Isang matinding bugso ng emosyon ang dumaan sa mukha ni Leonora nang makita ang sariling anak na tumalikod sa kanya. Ang toring ginto ng mga Cervantes ay hindi lang gumuho dahil sa batas, kundi dahil sa pagtataksil ng mismong pundasyon nito. Siya ang may gawa ng lahat. Ang panginginig na turo ni Rafael kay Leonora ay tila isang pinal na hatol na nagpatigil sa mundo. Lumabas ako ng mansyon habang ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsisimulang lumayo. Ang ulan ay tumigil na iniiwan ang amoy ng basang lupa at ang lamig ng katarungan. Habang sumasakay ako sa aking sasakyan, naramdaman ko ang biglang pag-vibrate ng aking cellphone. Isang anonymous email ang pumasok.
Nang buksan ko ito, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Isang dokumento ang naka-attach isang birth certificate na may petsang 30 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ng ina, Leonora Cervantes. Ang pangalan ng ama, Julian Villacorta, ang aking yumaong ama. Ang huling audit ng aking kasaysayan ay tila may isang pahinang sadyang tinago ng tadhana. Ang babaeng sumira sa buhay ko ay ang babaeng may mas malalim na koneksyon sa aking dugo kaysa sa aking inaakala. Ang liwanag mula sa screen ng aking cellphone ay tila isang mitya ng dinamita na dahan-dahang tumutupok sa aking katinuan. Julian Villacorta at Leonora Cervantes. Ang kaisipang ang lalaking nagbigay sa akin ng buhay at ang babaeng sumira nito ay may lihim na ugnayan, ay nagdulot ng isang matinding panginginig sa aking kalamnan. Ngunit sa loob ng 3 segundo, isinagawa ko ang isang mabilis na mental audit. Ang dokumentong ito ay dumating sa gitna ng kaguluhan mula sa isang anonymous source, isang klasikong diversionary tactic upang iligaw ang aking atensyon sa huling yugto ng aking paniningil. Hindi ako magpapatalo sa isang pirasong papel na hindi pa beripikado, bulong ko sa hangin habang pinapatakbo ang aking sasakyan palayo sa mansyon. Ang audit ay laging nakabase sa ebidensya, hindi sa emotion. Mabilis kong ipinadala ang dokumento sa aking forensic team at sa loob ng ilang oras lumabas ang resulta. Ang birth certificate ay isang mahusay na forgery. Isang huling lason na itinanim ni Consuelo bago siya pusasan. Ang layunin sirain ang aking dignidad at ituring na void ang aking kasal kay Rafael sa paraang ako ang lalabas na kahiya-hiya. Isang dahan-dahang paghinga ang pinakawalan ko. Ang pamilya Cervantes ay talagang mga eksperto sa paggawa ng peking katotohanan. Ngunit nakalimutan nilang ang isang mahusay na auditor ay hindi tumitigil sa unang pahina. 1 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng dambuhalang gate ng dating mansyon ng mga Cervantes sa Forbes Park. Ngunit wala na ang pangalang Cervantes Estate. Sa itaas ng arko nakaukit na ang mga gintong titik ng Bahay Pag-asa, a sanctuary for women and elders. Ang tunog ng mga martilyo at ang ingay ng mga construction worker na nagtitibag sa huling pader ng silid ni Leonora ay tila isang masarap na musika sa aking pandinig. Ang bawat pagtama ng bakal sa semento ay sumisimbolo sa pagbuwag sa isang kaharian ng kasamaan. Sa loob ng 1 taon, tinapos ko ang lahat ng ugnayan ko kay Rafael. Ang aming legal separation ay naging mabilis dahil sa kanyang pakikipagtulungan bilang testigo. Hindi ko siya pinatawad, ngunit hinayaan ko siyang mabuhay sa anino ng kanyang sariling pagsisisi. Ang pag-ibig na dati ay itinuturing kong asset ay opisyal ko na ring na-liquidate. Ma'am Mercedes, handa na po ang ribbon-cutting ceremony sa loob ng 2 oras, wika ng aking assistant si Tin. Tumango ako at inayos ang aking puting terno. Ang aking ina si Aling Martha ay maayos na ang kalagayan at kasalukuyan nang naninirahan sa isang bahagi ng pasilidad na ito bilang tagapamahala ng hardin. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong ng masama, kundi tungkol sa muling pagtatayo ng mga buhay na kanilang sinira. Habang naglalakad ako patungo sa aking bagong opisina sa loob ng gusali, narinig ko ang mahinang tunog ng pagring ng intercom sa main gate. Isang babaeng nakasuot ng kupas na damit at may dalang isang maliit na bag ang nakatayo sa labas. Ang kanyang buhok ay puting-puti na at ang kanyang tindig ay hindi na ang mapagmataas na reyna ng Forbes Park, si Leonora. Kakalabas lang niya ng correctional facility dahil sa kanyang plea bargain at katandaan, ngunit ang bawat ari-arian niya ay kinuha na ng gobyerno at ng aking kumpanya bilang danyos. Wala na siyang matuluyan. Wala na si Benicio na kasalukuyan pang nagsisilbi ng kanyang hatol sa loob at si Rosa ay naglaho na parang bula matapos makuha ang lahat ng shares nito. Naramdaman ko ang paghinto ng aking paghinga nang makita siya sa screen ng monitor. Isang dahan-dahang pagpindot sa button ang ginawa ko upang buksan ang gate, hindi bilang pagtanggap sa kanya sa aking buhay, kundi bilang pagpapakita ng aking huling audit sa kanyang pagkatao. Lumakad si Leonora patungo sa aking opisina. Ang bawat hakbang niya ay nanginginig. Nang magtagpo ang aming mga mata, nakita ko ang takot at ang matinding hiya na matagal niyang pilit na itinago. Mercedes? Ang boses ni Leonora ay paos at halos hindi marinig. Wala na akong mapuntahan.
Ang lahat ng aking alahas, ang aking pangalan. Kinuha mo na ang lahat. Nagmamakaawa ako, kahit isang maliit na sulok lang dito sa bahay na ito. Sa bahay ko. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, isang malamig at walang awang tingin na tila humihiwa sa kanyang huling pag-asa. Maling-mali ka, Leonora. Malamig kong wika habang dahan-dahang inilalapag ang aking gintong panulat sa mesa. Hindi ko kinuha ang lahat sa iyo. Ibinigay ko lang ang saktong halaga ng iyong mga kasalanan. At ang bahay na ito, hindi na ito bahay mo. Ito ay isang lugar ng mga biktima. Dahan-dahan kong inabot ang isang registration form. Kung gusto mong manatili rito, mag-fill up ka bilang isang regular na benepisyaryo. Kailangan mong magtrabaho sa kusina o sa paglalaba para sa iyong pagkain at matutuluyan katulad ng bawat babaeng minaliit mo noon. Dito hindi ka Doña Leonora. Dito isa ka lamang unrecorded entry na kailangang magsimula sa zero. Nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang kulubot na pisngi. Ang toreng ginto ay tuluyan ng naging alikabok. Ngunit bago pa siya makasagot, isang mabilis na yabag ang narinig ko mula sa pasilyo. Isang lalaking pamilyar ang tindig, may hawak na bouquet ng mga bulaklak at may dalang isang dokumento na matagal ko nang hinihintay. Si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon, ngunit ang nakakapangilabot ay ang kislap sa kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang ina na nakaluhod sa harap ko. Ang bango ng mga sariwang bulaklak na dala ni Rafael ay tila isang banyagang amoy sa loob ng aking opisina. Isang silid na binuo ko mula sa luhika at katarungan. Nanatiling blanko ang aking mukha habang pinagmamasdan ko ang aking dating asawa. Ang kanyang tindig ay mas matatag na ngayon, malayo sa lalaking tila palaging may nakadagan sa balikat. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin kay Leonora, na kasalukuyan pang nakaluhod sa sahig, nakita ko ang isang mabilis na pagkunot ng kanyang noo, isang ekspresyong hindi puno ng awa, kundi ng pagtanggap sa isang mapait na katotohanan. Mercedes, ang boses ni Rafael ay malalim at kalmado. Hindi siya lumapit upang itayo ang kanyang ina. Sa halip, inilapag niya ang bouquet sa gilid ng aking mesa at inabot ang isang asul na folder. I'm not here to ask for favors. Nandito ako dahil tapos na ang isang taong hiningi mong palugit. Ito ang huling quitclaim at waiver of rights para sa lahat ng natitirang assets ng mga Cervantes sa probinsya. I've liquidated everything. Ang proceeds, direkta nang pumasok sa account ng Bahay Pag-asa kaninang umaga. Tinitigan ko ang dokumento. Isang internal audit ang mabilis na tumakbo sa aking isipan. Ipinapakita nito na seryoso si Rafael sa paglalagay ng hangganan sa pagitan niya at ng kanyang nakaraan. Inilipat ko ang aking tingin kay Leonora, na ngayon ay nakatingin kay Rafael nang may halong pag-asa, isang huling desperadong pagkapit sa kanyang paboritong anak. Rafael, anak. Tulungan mo ako. Ang nanginginig na tinig ni Leonora ay tila isang mahinang alingawngaw ng kanyang dating kapangyarihan. Sabihin mo sa kanya, hindi ko kayang maglaba, hindi ko kayang magtrabaho sa kusina. Matanda na ako. Tumingin si Rafael sa kanyang ina, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi siya umiwas. Mommy, ito ang katarungang matagal mong iniwasan. Mercedes is being more than kind by giving you a roof over your head. You reap what you sow. Kung gusto mong kumain, kailangan mong sumunod sa rules ni Mercedes. I can't help you anymore dahil kailangan ko ring isalba ang sarili kong kaluluwa mula sa mga kasalanang itinuro mo sa akin. Ang tunog ng paghikbi ni Leonora ay pumuno sa silid, ngunit wala itong epekto sa akin. Ang luha ay hindi isang valid currency sa aking opisina. Dahan-dahan kong kinuha ang registration form at inabot ito sa aking assistant. Tinihatid mo na si Leonora sa dormitoryo ng mga bagong dating. Bigyan siya ng uniforme at itala ang kanyang schedule sa paglilinis ng hardin simula bukas, utos ko. Ang aking boses ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng aming mga paa. Nang mailabas na si Leonora, naiwan kaming dalawa ni Rafael. Ang katahimikan sa pagitan namin ay tila isang malawak na karagatan payapa, ngunit puno ng mga alaala ng nagdaang bagyo. Kumusta si Mommy Martha? Tanong ni Rafael. Ang kanyang Taglish ay may bahid ng tunay na pag-aalala. Nasa hardin siya. She's healing, Rafael. And that's all that matters to me, sagot ko, habang dahan-dahang tumatayo at naglalakad patungo sa bintana. Mula rito nakikita ko ang mga kababaihang nagtatawanan sa bakuran, mga buhay na muling nabubuo dahil sa aking paninindigan. Ang pagkakataong ibinibigay ko sa iyo ay hindi dahil sa nakaraan,
kundi dahil sa ipinakita mong pagbabago sa loob ng isang taon. Pero huwag mong isipin na babalik tayo sa dati. The old Mercedes is dead. Ang asawang kilala mo ay nabaon na sa ulan, kasama ng mga gamot ni nanay. I know bulong ni Rafael. Humakbang siya palapit ngunit nanatili sa isang distansyang may respeto. I don't want the old us. I want to earn the right to even just talk to the woman you've become. Isang kapelang Mercedes. As professionals, I want to discuss a partnership for the Legal Shield Foundation. Tinitigan ko siya ng matagal. Sinusukat ko ang bawat anggulo ng kanyang mukha. Hinahanap ang anumang bakas ng lumang Rafael. Wala na ang kahinaan. Ang nakikita ko ay isang lalaking natutong tumayo ng mag-isa. Dahan-dahan akong tumango. Isang maliit na hakbang ngunit isang kalkuladong desisyon. Bago kami lumabas ng opisina, napatigil ako sa tapat ng aking shredder. Kinuha ko ang isang lumang litrato mula sa aking drawer, ang aming wedding photo, sa tapat ng mansyong ito. Isang imahe ng isang babaeng nakangiti, ngunit walang kaalam-alam sa kataksilang nakapaligid sa kanya. Ipinasok ko ang litrato sa makina. Ang tunog ng dahan-dahang pagkapunit ng papel, ang bawat hibla ng nakaraan na nagiging maliliit na piraso ay tila isang pinal na lagda sa aking audit. Ang bawat sakit, bawat panlalait, at bawat pagtataksil ay opisyal ko na ring na-liquidate. Tapos na ang pagtitiis, Rafael, wika ko, habang pinagmamasdan ang mga piraso ng papel sa loob ng bin. Ang natitira na lang ay ang hinaharap. Naglakad ako palabas ng opisina, ang aking mga takong ay lumikha ng isang matatag at direktang tunog sa makinis na sahig. Ang sikat ng araw ay tumama sa aking mukha, mainit at puno ng pag-asa. Wala na ang bigat sa aking dibdib. Wala na ang anino ng pamilya Cervantes. Ako si Mercedes Villacorta at sa wakas ang aking buhay ay nasa perpektong balanse. Ang tunog ng pag-andar ng aking sasakyan ay tila isang hudyat ng aking kalayaan. Habang lumalayo ako sa bahay Pag-asa, nakita ko sa rearview mirror ang imahe ni Leonora na may hawak na walis sa hardin, habang ang aking ina ay nakatayo sa malayo, payapang nagdidilig ng mga halaman. Ang katarungan ay hindi laging madugo. Minsan ito ay ang panunood sa iyong mga kaaway na matutong mamuhay sa mundong pilit nilang ipinagkait sa iba. Napangiti ako ng tipid. Ang audit ng aking buhay ay sarado na at ang tubo ay higit pa sa aking inaasahan ng aking sariling dangal.